Yung mga dahon niya talagang magalas. Yan, no? Ito mag-iisang taon na daw ito mga ka-agri. At nasa XL size yung kanilang itinanim na kalamansi dito. Biyaheng Zambales naman tayo ngayon mga ka-agri. Nandito tayo ngayon sa Botolan, Zambales dito sa kalamansi farm na isa nating kliyente. Nandito sa ito na naman medyo bundukan. Pero ito nasa medyo lower part po ito ng mga bundukan dito sa lugar nito ng Botolan. Medyo rolling lang ng konti yung area niya kaya ito okay pa to sa gulay sa kalamansi. Hindi naman ito yung talagang pinaka step na part ng bundok. Ito nasa paanan nito mga kagay, mapapansin niyo. Sir Francis, ito po yung kliyente natin na ilang puno ito sir yung tanim mo? Nasa 900 hills. 900 hills. 900 hills, gano'n na kaedad dito sir? 1 year na, ang last month. Last month, 1 year na. At ang tinanim ni sir ay nakita ko doon yung kanyang mga seedlings na tira na pang-replace ay XL. Ano sir? XL size. Ito medyo nadidelay yung kanilang kalamansi dahil sa naglalagas ang dahon. Sir, ito hanip na naman. Hanip. Kaya nga eh, napanood ko sa'yo. Hanip, tapos pagka kasi dinadapuan ng hanip sir, ang kalamansi, sinasabayan na rin niya ng pungus. Ganon. Kaya ito, kailangan na itong gamutin. Tapos naranasan pa natin yung drought. Yun ang isang kasi ang hanip, maatake yan kapag tag-init talaga sir. Ganon. Ang sistema ng kanilang patubig dito mga ka-agri ay drip irrigation. Ano sir? Drip, yan o. Naka-drip sila. Ito, bawat buno. Kaya hindi sila masyadong dito. Hindi sila namang problema masyado dito sa pagpapatubig. Ito sir, nakakalata naman itong buong na to. Ang tubig? Opo. Actually yan, hindi siya. Kaya pinalitan namin ng kutsara na. Dati siya, meron siya yung pula na kwan. Opo. Alam niyo sir, madalas nagbabara kasi. Dahil malulunod ang ganun. Tapos ikot ulit. Pinalitan namin ng medyo maluwag na kwan. Opo. Nakakalata na naman. Ayun, pero hindi okay. naman talaga umabot dito. Pero kung kinumpit, let's say 30 minutes mong patatakbuhin yung kwan. Opo. Halos isa't kalating balde rin na puno eh. Ayun. Pero yan, sabay-sabay na sila. Hindi. Let's say mag-open ng 3 bulbs. Opo. Bawat ano ganun. Depende kasi isang... Sa 3 bulbs, 3 linya. Bawat ito. Okay. Ito, may mga gate bulb. Ayun, may mga gate bulb. Kasi yan matututog. Oh, kailangan talaga tinatakpan. Pag-discolor kasi. Oh, Lulutong siya. lulutong. Masisira. Yun, ang isang maganda rito na drip irrigation. Medyo magastos lang talaga, pero sa mga rolling area na katulad na to kay Sir Francis, ito talaga the best. Tapos medyo malakas dapat. Ano sir? Kasi lalo na habang lumalaki yung kalamansi na tanim, kailangan ng tubig na madami yan, sir. Kaya tama lang din yung ginawa mo na to kasi unang-una, hindi naman ganun kalakasan yung tubig, di ba? Na katulad din sa amin, yung talagang paagos. Agos talaga. Anong distance ng kalamansi mo? 3.5 by 3.5. 3.5 by 3.5 meters. Kasi may nagsasuggest ng 4, nagsasuggest ng 3. Oo. So pumunta kami sa gitna. Ayun. Medyo Para safe. Kasi kung ganito hindi kami masyadong expect ng sobrang laki na kwan. Kasi sabi niya pag marami busog sa tubig, mas maganda yung kwan. Opo. Hindi naman mabubusog ng ganun. So, ayun, iinanin nyo na lang. Ayun. Opo. Ito mga kagri, 3.5 by 3.5 meters kwadrado yung distance ng kalamansi nila. Ito okay na rin ito, hindi na to malapit. Tsaka dito kasi sa mga ganitong area, medyo matagal talaga magpag-grow ng kalamansi kasi lalo na laging kapos nga sa tubig mga kagri dito. At may dipol naman sila pinatayo dito. Ito, tingnan natin. Pero ito hanggang ngayon, nag-ooperate pa itong dipol na to sir. Okay. Kahit Katagarawan, ano? Dapat ngayon, kahapon dapat yun eh. Opo. Yung frequency dapat 3 days. Ayun. Minsan nalilibanan minsan. Doon halos every other day dapat. Doon sa maliliit. Kasi katatanim. Opo. Nilaganda rin kasi namin ng chicken manure yun. Opo. Yung ibang lahat ni-rehabilitate namin yun kasi talagang
may natuyo na. Marami Opo. replace to sa area na yun, sir. Ito para sa akin mga kagrito, yung mga magagandang sistema, yung naka-drip irrigation, yung mga ganitong mga rolling area o yung mga hirap sa tubig talaga. Para, kasi hindi ka naman dyan makakapagpaagos na katulad sa amin. Mahina nga yung tubig, lalo na kung summer. Kaya talagang kailangan talaga may mga drip irrigation system na katulad na to. May mga, bawat puno na yan, may mga butas yan na nakatapat yan dyan na tutulo na yan dyan para mag-supply ng tubig sa bawat puno ng kalamansi. Kasi ito yun nga, yung pangkaraniwan sa mga rolling area talaga. Pinaka ano talaga yan, pinaka challenge yung pagpapatubig mo. Pero ito, kung ito maalagaan din na maayos, kung ang sistema na to maayos na pag-aalaga, gaganda po ito kasi meron silang tubig na talagang, kasi mapapatubigan mo madalas kahit hindi ka masyadong pagod rito, kahit medyo matagal, kasi hindi ka mapagod, magbubukas ka lang ng mga valve dyan sa bawat linyada. Ito na ano lang talaga to, na syempre yung kliyente natin hindi naman maalam sa kalamansi, baguhan lang sila. Sir Francis, ang ano dito talaga, yun, natatamaan siya ng mga insekto, ng mga naninira, hindi niya alam ang gamot, kaya nadidelay yung paglaki ng kalamansi. Pero ito, tutulungan na natin sila Sir Francis dito. Kasi dito, sa Botolan, Zambales mga kaagri, kahit daw anong panahon, mataas ang kalamansi.